lang muna po ako. Lahat naman na tayo, di ba, nag-transform from darkness to light, di ba? Sa makasalanan hanggang sa naging lingkod tayo ng Panginoon. Ano-ano ba yung binago sa atin ng Lord? Mas nagtiwala tayo kaysa magsisi sa Panginoon, di ba? Kung tayo ay dati ng unbeliever, puro na lang tayo, yun, sisi sa Panginoon, bakit ganito binigay mo sa akin, Lord, ganyan-ganyan tayo. Pero nung naging Kristiyano na tayo, tinransform tayo ng Panginoon, anong nangyari? Naging mapasalamat tayo, Lord, alam ko, na nagtitiwala na tayo, yun yung mga bumubuka, yun yung mga lumalabas sa bibig natin, hindi na pagsisisi, kundi pasasalamat na sa Panginoon. So, yan, pinamagatan ko po yung topic natin ngayon na transform. Makikita po siya sa Romans 12 verse 2. Do not conform to the father of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what's God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa Tagalog po, kasi English speaking na tayo ngayon eh. Sa Tagalog po, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip, upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya talagang ganap. Let us pray. Kaya sabi ni Father, thank you Father God sa salita mo Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito Lord God na nandito kami Lord God. I pray Father God na ikaw siyang manguna Lord God. Itago mo po ako sa iyo likuran Panginoon sa umagang ito Lord God. I rebuke all the distraction Father God. Sa iyo lang namin itataas yung pinakamataas na papulit pagsama sa pangalan mo Jesus. Amen. So ayan, lahat naman tayo diba lahat tayo dumaan tayo sa darkness, dumaan tayo sa minahal natin yung mundo. Which is yung alam natin yung mundo ngayon hindi na paganda ng paganda, no? Pasama na siya ng pasama. Yung mundo natin na puno ng kasamaan, puno ng kasinungalingan, puno ng gulo, puno ng lahat ng problema, lahat ng struggles, nasa mundo na. Diba? Kaya may dalawang punto lang po dito sa umaga. Ito, paano ba tayo magta-transform? Una, diba? Una po is reject the world. Sabi kasi diba, sa 1 John 2 verse 15 and 16, sabi dito, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not the Father, but is the word. Sa Tagalog po, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o anumang bagay sa sanlibutan. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay, hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yan, diba? Kung inibig natin, diba sabi nga, may mga word na sabi doon, love the Creator before love the creation. Mahalin muna natin yung nag-create, diba? Mahal natin, which is sino ba yung Creator? Kundi si God. Bago natin mahalin yung in-create niya, yung creation, itong mundo. Diba? Kasi kung minahal natin yung mundo agad, baka mapariwara tayo. Kasi walang nag-guide sa atin eh. Pero kung minahal natin ang Panginoon, una yung Creator, maaaring i-guide na tayo kasi yung Holy Spirit ginag-guide tayo, no? Kaya, mahalin muna natin yung nag-create, yung Creator, bago yung kinreate niya sa mundo to. Pag kasi minahal natin yung pera, yung tao, alam natin minsan yung tao hindi naman malapit sa Panginoon, di ba? Kaya maaaring madala tayo dito saan? Sa masama, di ba? Sa pagiging bad influence. Marami na ngayon, lalo na sa mundong to, naganap na yung pag-aadik, masamang, alam yun, yung hindi matamang pagmamahal, kahit na may asawa, merong binamahal pa din, kahit na may masama, kahit na alam mo na masama, ginagawa mo pa din, pagbibisyo, lahat yan nasa mundo. Lalo na yung technology ngayon. Hinain na tayo ng social media. Imbis na magtuon tayo sa devotion, magtuon tayo sa panonood ng videos, panonood ng ganito. Okay lang yung mga reels yung mga reels na about sa Lord, pero hindi about sa mundo. Alam niyo, kung nakakatulong ka na magsalita, yung ang gagamitin mo, ang social media, para sa pagbabahagi ng Panginoon, sa word ng Lord, is maganda yan kasi marami na nga gumagamit ng social media ngayon. Pero kung gagamitin mo ang social media para saan? Para sa sarili mo lang, baka ipagsakin niya ng Panginoon. Baka kuhain din niya ng Panginoon sa'yo. Kaya,
bago natin mahalin yung mundo, mahalin natin ang Panginoon. Kasi igagay niya tayo sa tama, di ba? Kaya i-reject natin lahat, reject the world, lahat ng nasa mundo. Kasi lahat yan may problema, lalo na sa pera. Pag pera ang pinag-uusapan, nag-iiba ang ugali ng tao. Alam natin yan lahat. Hindi ko nila lahat, pero more on, alam yung experience, alam ko, naranasan yung experience na yan. Pag pera ang pinag-uusapan, may mga nagkakaaway, kahit kapamilya mo pa yan, pag pera ang pinag-uusapan, iba, di ba? Kaya, wag na wag po tayo na mahalin yung mundo. Kasi, kung yung mga Kristiyano, kung tayo nakikisalamuha sa tao, na alam natin na mahal natin yung Creator, magaganyan tayo ng tama eh. Magaganyan tayo na hindi tumatol, hindi tayo magsisi sa Panginoon, yung sisisihin natin yung Panginoon, hindi tayo mahihirapan pagkos magtitiwala tayo sa Panginoon. Sabi nga doon, di ba, sa pangalawa ko, paano mag-transform is yung we accept Jesus Christ in our heart, di ba? Yun lang naman yun, di ba? Sabi niya doon, di ba, do not conform the pattern of this world, but be transformed and renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what's God's will. So, pag tinanggap natin, di ba? Pag tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso, sabi niya nga sa 2 Corinto 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Sabi niya doon is, kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. So, di ba, tayong lahat tinransform ng Panginoon, nireject natin yung mundo, iniwan natin yung mundo. Kaya sabi niya dito, ano na tayo, di ba? The new creation has come. Pag pinatanggap natin ang Panginoon sa puso natin, bago na tayo nilalang. Hindi na tayo katulad ng ibang tao. Hindi na tayo katulad ng unbelievers na pag may konting pagsubok, sisisihin ng Panginoon. Kundi, bago na tayo nilalang na hindi na pagsisisi, kundi puro pasasalamat na binibigay sa Panginoon. Hindi na mga negative yung lumalabas sa bibig natin. Hindi na puro mura, hindi ko na kaya, hindi na puro pagsubok, hindi na puro pagsuko yung nasa isip ko. Ikaw na bahala, Lord, tinatanggap kita bilang Savior ko, ikaw na bahala, tinatanggap kita bilang Lord, yung nag-guide sa akin, di ba? Kaya bago na tayong hinalang. So, nawala na yung luma. Ano yung mga luma? Yung mga kasalanan, lahat yan inalis ng Panginoon. So, ano lang to, maiksi lang siya kasi, ang Lord kasi, dahil sa biyaya at pagmamahal ng Panginoon, binago tayo ng Panginoon, no? Kaya, sabi niya nga, sa pagtatapos ko po, do not conform to this world, but be transformed by God. Ayun lamang po, ito God be the glory.